Magandang gabi, Sir Red. Sa kakapakinig ko sa inyo mula sa YouTube hanggang sa podcast, ito ang nakapag-trigger talaga sa akin para ibahagi ang kwento kong ito. Hindi naman po directly ako yung main character, pero would you believe na kaya pala talagang magpaalis ng mga dark entities ng mga tao sa kanilang piniling tahanan? Umpisan ko po doon sa isa kong tita na itago na lamang po natin sa pangalang Marie. Siya po kasi ay medyo may konting kaya nanirahan po siya sa isang kilalang kondo sa Pasig. Ako naman po ay dahil talagang close na close dito kay Tita Marie. Halos weekends po ay dumadalaw ako sa kanila at pinipili na makitulog doon since ang aking mga magulang sa tuwing sumasapit ang Sabado at Linggo ay wala din naman po sa aming bahay. Hanggang sa sumapit po ang vacation, isang summer noong 2012, nang si Tita Marie po ay nagsabi na kung pwede doon daw muna ako magbakasyon sa kanila. Everything was okay naman po talaga at wala namang kakaiba na mararamdaman sa unit niya. Hanggang sa ang lahat po ay nagbago nang siya ay mag-adopt ng isang batang babae. Sa pagkakaalam ko noon, katatapos lamang ng kanyang 3rd birthday nang siya po ay ampunin ng aking Tita Marie. Itago na lamang po natin siya sa pangalang Maya. Isang normal na bata si Maya. Masasabi ko nga talaga na madaling patawanin kahit hindi mo kikilitiin at talagang malapit sa mga tulad namin na bumibisita sa condo unit. Although being an only child, ang lagi po niyang ginagawa ay nakikipaglaro sa kanyang mga nannies o kaya naman kapag solo lamang niya sa kwarto ay hinahayaan po siya na maglaro sa kanyang dollhouse. Yun nga lang, nang siya po ay malapit ng mag-4 na taon, dito na po napansin ng lahat na merong kakaiba kay Maya. Oo, 4 na taon na nga siya. At alam ko na kayang-kaya na ng mga katulad niya o kaedaran niyang bata na magsalita ng Tagalog o kaya naman ay Ingles ng tama. Pero meron po talagang pagkakataon na nakakapagtaka na meron po siyang mga lingwahe na hindi mo masasabing baby talk o kung ano paman ang winiwika. Minsan pa nga ay para po siyang galit at parang nag-uusal ng dasal. Nabanggit po namin kay Tita ang napansin naming ito kay Maya. Pero si Tita Marie kasi ay hindi mapaniwalain sa mga ganito and she thought na normal lamang po ito sa mga katulad ni Maya na lumalaki. Pero nang si Tita na po ang nakakapansin na parang palagi daw pong may kinakausap si Maya. Minsan nga sinasabi din ni Tita mismo na hindi niya maintindihan ng mga sinasabi ni Maya. Siya na nga ang nag-decide na ipatingin sa isang speech therapist ang kanyang adopted daughter. Ang isa pa po sa naging misteryo talaga, Sir Red, ay sa tuwing nagkakaroon siya ng session sa kanyang speech therapist, maayos naman talaga siyang nakakapagsalita ng katulad dati. As in mga straight words. Kayang-kaya na para bang nakikipag-usap lamang ng normal. So dahil doon, wala na pong naging problema. Pero nang umuwi na naman sila sa kondo, muli ay tinawagan ako ni Tita at sinasabi niya
na si Maya daw po ay hindi na naman natigil sa pagsasalita ng kung ano-ano to the point na nangingilabot na talaga si Tita Marie. Hanggang sa sumapit na nga ang kanyang ika-4 na kaarawan at dito na po namin napapansin na mas nagiging kakilakilabot ang mga ipinapakita ng bata. Kadalasan napapansin din ng mga kasambahay ni Tita na palagian na pong umuupo sa harapan ng malaking salamin sa living room ni Tita, si Maya. Dito na rin po nakikitaan ng mga ikangay eerie signs ng hindi normal na bata, si Maya. Andun yung tipong habang nakatitig daw siya sa refleksyon niya sa salamin ay nagsasalita siya ng non-stop at ng kung ano-ano na animoy nakikipagkwentuhan lamang sa isang tao. Minsan pa nga'y maririnig daw ang kanyang nakakakilabot na tawa lalo kapag siya ay naiiwan ng mag-isa sa living room. Meron din daw pong pagkakataon, 3:00 iyon na madaling araw, nang magising si Tita at siya mismo ang nakakita kay Maya na wala o bumabangon din daw ito mula sa kanyang tabi. Hinanap daw po niya ang kanyang anak-anakan at doon nga po niya nakita sa living room ng kondo. Tulad ng aming unang isinusumbong sa kanya, nasa harapan po siya nung salamin doon. Nakatitig at paminsan ay hinahawak-hawakan ng refleksyon niya sa salamin. Pero hindi lamang daw po pala iyon ang napansin ni Tita. Parang inuuntog-untog na daw ng bata ang kanyang ulo sa salamin at parang nais nitong pumasok doon sabay tawa ng malakas at nakakakilabot. Nag-decide tuloy si Tita na kanya daw pong papupuntahin o ipaaalaga sa kanilang long time na kasambahay, si Maya. Ito daw po yung naging desisyon ni Tita Marie dahil alam niya na itong kasambahay niyang ito ay isang probinsyana at maaaring mas maalam tungkol sa mga espiritu at sa mga dark entities. Maaari nga naman na maitaboy ng kanyang kasambahay na ito yung kung anong gumagambala o nagdidikta sa mga gagawin ng kanyang daughter. Pero mas lalo pa yatang naging agresibo ang mga umaali-aligit na dark entities kay Maya. Simula kasi nang naroroon na at nananatili ang kasambahay niyang iyon sa mismong kondo, mas naging worse talaga ang nangyayari kay Maya. Agad ay nagbago ang ugali nito. Laging galit at parang bayolente. Yung tipong kapag nakikita mo siya ay katatakutan o kaya ay iiwasan mo na lamang kahit na sa murang edad pa lang niya. Mas lalo po niya talagang pinapakita sa amin yung mas nakakatakot na dahilan para talagang tanggalin namin ang salamin sa living room. Tulad ng naranasan po nang itago na lamang po natin na si Ate Nati. Siya po yung binabanggit ko na matagal na pong kasambahay ni Tita. So nag-aayos daw po siya ng mga furniture sa loob daw po ng unit nang magawi nga daw po siya sa harapan ng salamin na iyon sa living room. Agad-agad ay nakaramdam daw po siya ng cold breeze na bigla daw pong tumapik sa kanyang likod. Ang nakakatakot pa rito, Sir Red, lahat naman ng bintana sa unit at maging ang pintuan ay nakasara. Nang bigla na lamang daw po niyang naisip na imposibleng hangin ito at meron talagang kakaibang nangyayari. Naisip niyang kunin ang kanyang cellphone. Nung time na iyon daw, Sir Red, siya daw po ay mag-isa sa unit ni Tita. Hanggang sa bigla na lamang daw po niyang naramdaman na otomatikong nagsitayuan yung buhok niya sa ulo
at nang makita niyang refleksyon sa mismong salamin sa living room ay literal po talagang nakatayo yung mga buhok niya. Yun bang ang itsura ay may humihila mula sa taas o mula sa kisame? Doon daw po talaga nahintakutan ang kasambahay na si Ate Nati. Agad siyang tumakbo mula sa unit at siya ay nagtungo sa security guard na naroroon nakatambay sa pool area. Iniwan daw po talaga niyang bukas yung unit at hindi siya umakyat doon hanggat hindi dumarating si tita at ang kanyang iba pang kasambahay. So i-fast forward na po natin, Sir Red. Makalipas ang ilang taon pa, si Maya ay mas nagpapakita ng medyo nakakabahala ng mga senyales. Katulad na lamang ng paglalak niya ng kanyang sarili sa loob ng kanyang room at paminsan ay tumatambay sa balkonahe ng kanilang unit at para bang nakatitig sa kung saan. Minsan pa nga'y nakikita namin na nagsasalita siyang mag-isa. Pero by this time ay nasa balcony na at wala na sa harapan ng salamin. Tuwing tatanungin naman namin siya, hindi po siya sumasagot. Bagkus ay tumititig lamang po sa amin ng matalim at pagkatapos ay papasok na sa kwarto. Pero tulad pa rin ng dati. Nagigising po siya ng madaling araw. Sa halip na kumausap sa harapan ng salamin, ang ginagawa na lamang po niya ay tumititig daw doon at pagkatapos ay iiyak. Dito na po naaalarma si Tita Marie. Alam niyang hindi doktor ang kailangan ng kanyang adopted daughter kundi isang espiritista. Nang na-invite na nga ng aking tita ang isang kilalang espiritista, tumungo na ito agad sa unit at doon na namin hinintay. Pero pagkapasok pa lamang niya at pagkakita sa isang malaking mirror sa living room, sinabi agad ng espiritista na may lumalabas daw doon. Partida iyon, Sir Red. Wala pa po kaming ikinikwento patungkol sa mga nangyayari kay Maya simula ng kanyang pagkabata at maging yung pinanghihinalaan po namin na source ng katatakutan, which is ito nga yung salamin. Nagtinginan na lamang po kami ng mga kasambahay ni tita at maging si tita hanggang sa bigla na naman pong nagsisisigaw si Maya at nag-umpisa na naman po ang kanyang pagsasalita ng mga hindi maintindihang lingwahe. Para po siya talagang sinasapian na. Katulad ng mga napapanood ko ay doon talaga ako naniwala na pwede talaga palang mangyari ito sa tunay na buhay. Nang inutusan kami ng espiritista na buhatin si Maya, bigat na bigat po talaga kami, Sir Red, kung kaya't napatawag na po kami ng tulong mula sa baba, which is yung mga security guard. Maging sila ay nabibigatan dahil sa ginagawa ni Maya. Ang nangyari naman, nailabas mula sa unit si Maya. Pero nang sandaling iyon ay hindi na po siya nagsasalita ng kung ano-ano, bagkus ay umiiyak na lamang ng ubod lakas. Para talaga siyang baboy na kakatayin ng sandaling iyon. Hanggang sa tinanong na nga si tita ng espiritista kung meron daw ba siyang pamangkin na tahimik at doon nga ba daw tumitira sa unit. Totoo nga na yung isang cousin ko na nasa loob ng kanyang kwarto ang maaaring tinutukoy ng espiritista at partida, Sir Red, hindi pa ito nakikita ng espiritista simula nang siya ay dumating sa unit. Mas lalo kaming natakot sa sinabi niya na paalisin daw namin ang pamangkin o ang pinsan kong tahimik, pati na daw ang anak ni tita sapagkat kukuha daw ng dalawang buhay ang dark entity na nananahan sa loob ng unit. Ang sabi nito
ay mahuhulog daw ang mga ito mula sa taas ng kondo. So agad namin pinuntahan yung isa ko pang cousin na naroroon nga sa kwarto at kinatok talaga namin. Sinabi talaga namin kung ano ang pwedeng mangyari base sa mga iniutos at winika kanina ng espiritista. Mag-aayos na sana kami ng gamit niya para at least ay agad-agad na namin siyang mapaalis. Subalit wala pa nga pong ilang minuto ay nakita namin siya na naroroon sa loob ng bathroom at nanginginig na ang kanyang mga ngipin. Ewan ko ba talaga, Sir Red, kung ano na ang nangyayari. Wala naman na si Maya sa loob ng room na iyon dahil inilabas na siya ng mga security guard kanina at kasama na nga din niya si tita. Para nga din po akong maiihina sa takot hanggang sa madinig ko pa ang pagbulong ng aking cousin na iyon ng, "Tatalon na ako. Masarap tumalon. Tatalon ako dito." Agad ay pinull out namin talaga siya doon, Sir Red. Prevent namin na gawin niya yung kanyang sinasabi at ibinubulong. Awa naman ng Diyos ay napalabas po namin talaga yung mga pinsan kong iyon. Pagkalabas sa pinto, agad ay nawalan siya ng malay. Nakita ko na rin na nasa hallway si tita at tumatakbo at kukuha sana siya ng gamit ng kanyang adopted daughter na si Maya. Ang sabi, isusugod na daw nila ito sa ospital dahil tulad din nung isa kong pinsan ay tuluyan na rin din daw pong nawalan ng ulirat si Maya na ngayon ay nasa baba pa lamang po ng condo unit. Habang itong isang pinsan ko na sapu-sapu ko pa ay ganun din, parang mga natutulog lang. Agad ay pinagbawalan sila ng espiritista. Sabi nila, walang dapat daw na kukuning gamit mula sa kondo na iyon. Mariing isinuhestyon po sa amin ng espiritista na matapos daw po niyang gagawan ng ritual ang loob ng unit ay magsialis na daw kami. Hindi na po namin inalam ang pinakadahilan kung bakit agad ay nag-decide yung espiritista na paalisin na lamang kami at better daw na humanap na kami ng panibagong tutuluyan. Pero isa ang nalalaman ko na tiyak na rason kung bakit nais niya na kaming paalisin doon, na siya namang ginawa talaga ni tita. Sinsabi ko nga kanina, medyo may kaya si tita, kaya kayang-kaya din niya na maghanap ng panibagong unit o kahit saan mang pwedeng lipatan, right there and then. So ang nangyari nung araw na iyon, hindi na rin po naisugod sa ospital si Maya dahil nagising na rin silang pareho ng aking cousin na kanina ay gustong tumalon mula sa unit. Hindi nila matandaan kung ano ang nangyari, pero ang sabi nila, as in common na sinabi nila, meron daw pong nagpatulog sa kanila na para bang dinasalan o inihipan daw sila ng kung ano. Weirdo man ang kwentong ito, Sir Red, pero tunay siyang nangyari. Tulad din ng sinabi ng espiritista, wala po talagang kinuhang gamit si tita doon kahit nga po ang kanyang mga damit na mamahalin. Hindi ko rin po alam kung binasag ba yung salamin na sinasabi ng espiritista na meron daw pong lumalabas. Basta't isa ang tiyak. Nagsagawa ng ritual ang espiritistang iyon sa loob ng unit ni na tita at maaaring ikinulong nito doon ang mga sinasabi niyang masasamang espiritu. Wala na rin din akong balita, Sir Red, kung naukupahan na ba ulit ang dating unit ni tita. Si Maya naman ay naging maayos na rin ang lagay matapos ang lahat-lahat at ngayon ay isa na rin pong honor student sa kanyang school. Yung isa ko pang pinsan na nais tumalon sana sa unit ni tita noon ay isa naman na pong accountant. Awa ng Diyos,
Naging maayos ang lahat simula nang lumisan at iniwan ni tita ang unit na iyon sa Pasig.